Okay, yan. At welcome back sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At yan ay atin pong pag-uusapan itong mga paanat ni Mayor Janice Digamo. Lalong-lalo na po dito po kay Atty. Topacio, mga kaibigan. At baka nga ay sa banat na ito, tinamaan din po itong si Atty. Topacio. Dahil ay hindi po basta-basta ang banat itong binitawan ni Mayor Janice Digamo, mga kaibigan. Dahil nga sa sakit po ng kanyang naramdaman sa nangyari po sa kanya pong mahal na si Litgo Baruel Digamo, mga kaibigan. No? Talagang ay mga sasabihin po ni Mayor Janice Digamo sa bidyong ito ay ganun din po, no? Ang siguro mga sasabihin po ng mga naging biktima sa katulad po ng ganito po na ay karumal-dumal po na pagpaslang sa ating mahal sa buhay. Kaya siguro itong si Atty. Topacio ay nagtatago na dahil na tamaan po, no, sa mga sinasabi ni Mayor Janice Digamo. Kaya ayan, at atin pong panuorin ang video na ito para malaman po natin ang sinasabi ko po na patama ni Mayor Janice Digamo dito po kay Atty. Topacio. What are your expectations now after this resolution coming from the ATC? Do you think that this is going to be enough for the congressman to finally come home and face the music? More than enough po. More than enough. Because if they will just pay attention to what happens to us. Ikaw ba, ma'am, bahay mo, governor ka, papasukin, pagbabarilin yung lahat ng mga tao doon, tapos hindi sila terorista, tapos walang mananagot, tapos walang makukuhang ustisya? Because if that will really happen, ma'am, we will be looking for justice in the wrong places. Yun. I will look for justice in the wrong place pag hindi nangyari yan. Pero naniniwala po ako sa gobyernong ito. Naniniwala ako that we are still governed by decent people who has conscience. Kaya naniniwala ako na makukuha namin ang justisya. Naniniwala rin ho ba kayo, Mayor Digamo, na nagsimula na ang pagliit ng mundo ni Congressman Teves katulad ng sinabi ni Justice Secretary Remulla nung una pa lamang? Tama po yan. Naniniwala po ako na liliit pa talaga ang mundo. At ma'am, parang masamang sabihin pero yung mga pangyayari sa mga pamilya sa loved ones namin, gusto rin namin mangyari na lang sa kanila rin para maintindihan nila. Para maintindihan nila the pain and the future and how we are today. It's a way different life than what we used to have when my husband was still around, when our loved ones were still around. Kapa, tumatago siya Pero yung mga naiiwan dito na mga anak na wala nang nagpapaaral na mga magulang, that is a battle that the victims will have to fight every day. Pero kaya mahirap maintindihan pag wala sila sa posisyon. Si Topacio, hanggat hindi siya namamatayan at hindi nangyari sa kanya yung nangyari at binagagagawa ng kliyente niya sa amin, hindi niya maiintindihan how it will be. Mayor Janice Digamo, widow of Governor Ruel Digamo, was murdered last March. Thank you so much. So yun, no? At narinig po natin, mga kaibigan, ito pong mga pahayag ni Mayor Janice Digamo patungkol nga doon sa pangyayari sa pagpaslang po sa kanya pong asawa na si Litgo Baruel Digamo at sa iba pa, no, na mga biktima po sa pangyayari po na tinatawag na Pamplona Massacre. So siyempre ay kung isa po tayo sa katulad po ni Mayor Janice Digamo, no, napakasakit po tanggapin ang nangyayari po sa kanyang mahal sa buhay. Ang kanyang mga nasasabi po dito, mga kaibigan, siguro po ay ganun din po, no, ang atin pong masasabi dahil nga sobrang sakit po itong pangyayari na ginawa po nitong mga demonyo dyan po sa Negros Oriental, mga kaibigan, yung pong pagpasla nga dito sa kanyang asawa na si Litgo Baruel Digamo at siyempre yung iba pa na mga biktima, no, wala po silang pinipili. Kaya talagang hindi na po nila tiningnan yung mga tao na kanila pong pinapatay ay tao pa o hayop, no. Ganun po sila katindi, mga kaibigan, no. Basta't hindi ka susunod sa kanila pong kagustuhan.
Kaya ay talagang iba po no ang mga nasasabi ni Mayor Janice Digamo dahil nga sa sakit na kanyang naramdaman, no. Nagpapasalamat din po siya sa ating pong gobyerno na binigyan po ng pansin at aksyon kaagad ito pong pangyayaring ito, at umaasa po si Mayor Janice Digamo na talagang makamtan po ang hustisya. Kaya ay para sa atin po mga kaibigan, may nasilip naman po tayo na improvement ito po sa kaso. So isa po tayo na umaasa na mabigyan po nga ng justisya dito pong mga biktima dito po sa nangyayari po na mga patayan dyan po sa Negros Oriental. At dito nga no ay talagang hindi pinalagpas ni Mayor Janice Digamo ito pong si Attorney Topacio, dahil nga ay alam naman po natin yung mga pinagagawa nung attorney na iyon nung hindi pa naiakyat yung kaso doon po sa korte, ay panay po ang sabi ng mga hearsays at gawa-gawang kwento lamang ang mga pangyayari. Mayroon bang gawa-gawang kwento na mayroon pong patay, di ba? Ano pong klaseng tao ito? Kaya po ay yan ang sabi ni Mayor Janice Digamo na hindi po niya yan maramdaman kung hindi po yan mangyayari mismo sa kanya. Di ba mga kaibigan? Totoo naman po, hindi po niya yan maramdaman sa ngayon. Pero kung mangyayari po ang katulad dyan sa kanya, ay ewan ko ba kung ano kaya ang kanyang gagawin, lalong-lalo na sa katulad po niya na sobrang daldal po na abogado mga kaibigan, no? Kaya ay talagang hanga-hanga po ako dito kay Mayor Janice Digamo dahil nga hindi po siya katulad sa iba na ay hindi na po pinaglaban na mabigyan pa ng hustisya ang kanila pong mga mahal sa buhay. Si Mayor Janice Digamo, nanindigan po siya hanggat po kaya po niya ay ipaglaban po niya na mabigyan po ng hustisya ang mga pangyayari po dyan sa Negros Oriental. Hindi lamang po sa kanyang asawang si Litgub Aruel Digamo, kung hindi po kasama po ang atin pong ibang mga kababayan dyan na naging biktima din po sa mga kagagawan po ng mga demonyo dyan po sa Negros Oriental. Diba mga kaibigan? So ay talagang ang atin lang pong inaasahan dito ay tutukan at agaran po na ilabas na ang warrant of arrest dito po no sa kay Arnie Chives at sa iba pa no nasangkot po sa kasong ito, at yung pong illegal firearms no na kaso at sa explosive no laban po dito kay Henry Chives at sa mga anak pa ni Arnie ay dapat po no nabilisan na po nila at para maiakyat na po dyan sa korte ang mga kaso na iyan mga kaibigan, dahil nga ay marami po no ang mga nagtatanong kung bakit ay hindi po ito naisama sa mga kaso na naiakyat na dyan po sa korte. Ito pong kapatid daw ni Arnie Chives. Actually mga kaibigan no, tayo rin po ay nagtataka pero wala po tayong magagawa dahil nga ay siguro sa pag-imbestiga ng ating pong mga kapulisan, ating mga otoridad at saka dyan po no, sa ating husgado, sa ating DOJ no, mga kaibigan, baka ay hindi po nila nasilipan itong si Henry Chives na isangkot dito po sa Pamplona Massacre mga kaibigan no. Kaya ay doon po talaga sa mga nahukay na mga baril ay talagang siya po no ang talagang sangkot po doon dahil nga ay mismo po doon sa compound po mismo no sa sugar mill na kung saan siya po ang presidente, di ba mga kaibigan. So hindi na po yan pwede na ipagtanggi po nila at yun nga ang mga pinagsasabi na tanim lamang. Paano po yan gagawin po ng pagtanim ng ating mga otoridad sa lalim nga ng nasa 10 feet ata yun mga kaibigan, at bakho nga yung ginamit ng paghukay, di ba? Wala pong mangyayari na gano'n na pagtatanim dahil ay ang nangyari po na lugar kung saan po nakalibing yung pong mga baril at mga pasabog ay nasa gitna po no ng kanila pong tubuhan, di ba? So
paano po mangyari na makapasok po ang ating mga otoridad doon para po nila ay ilibing sa lalim po ng ganon. Di ba? Imposible na hindi po nila malalaman. Meron po silang mga security guard po, no? Nakabantay po sa nasabi po na sugar mill. Okay? So, kung ano po yung mga komento dito po sa ating tinatalakay, no? Paki-comment lang po sa ating comment section at kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaari po ay paki-like naman po at maaari din po ay paki-share. Ayan, no? Sa lahat po ng mga nakasubscribe, nakasuporta, nakapalo sa aking Facebook page, ayan, maraming salamat sa inyo, ano? At sa ating po mga kabayan dyan sa Negros Oriental, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta at sa ating pong mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, no? Maraming salamat at sa ating pong mga ka-OFW na naging sumusuporta din po dito sa ating mga ginagawa po na mga reaction video, no? So maraming salamat po at sa mga hindi pa po nakasubscribe at nakapalo, ayan, kung maaari po paki-subscribe at paki-follow na rin po, no? Maraming salamat po muli at hanggang dito lang po siya po sa next video ko. God bless all of us at palagi lang po tayo mag-iingat sa anong po tayo naroon.